bumalik na naman sa pagiging active ang mga isda. Tapos may nahuli pang malaking tangigi kaya nagsashimi kami at inihaw na barakuda. Kaya nag-food trip na naman ang mga tropa. Tara, let's go! For today's video mga master, dito pala ako nangawil sa proa o sa forward part ng barko. Kasi sabi ng kasama ko kanina, malalaki daw yung isda dito kaya pumunta ako dito. At dala ko ang micro jig na ginawa ko na puro na lang sumasabit yung mga isda. At ngayon hindi na siya nasiro at nabinyagan na talaga siya. Nabinyagan na mga master. At tignan nyo kung gaano karaming isda ang humahabol sa micro jig na ginawa ko. At ang style ko dito para mahuli sila ay pinapahabol ko sila. Tinatapon ko ng malayo ang micro jig tapos hihilahin ko na mabilis para humabol sila at kagatin nila yung micro jig. At sa mga nagtatanong kung saang lugar kami ngayon, andito kami sa Puerto Quetzal, Guatemala. At nasagot ko na yung tanong na yan nung nakaraang video ko at sinagot ko ulit ngayon. O ay ako sukubay noon sa maning taong ka. At sa mga nagtatanong ng mga kabaro kung siman kung matagal ba talaga ang kurahe dito. Yes po, matagal ang kurahe dito. Baka abutin kayo ng mga 3 months mahigit. Kaya pagpabiyahe pa lang ang barko nyo dito, mag-production na kayo ng maraming tubig at mag-prepare ng mga pangawil nyo kasi ang daming isda dito. At dito nakahuli ako ng isda na nasabitan pa rin pala sa tiyan. Siguro sa dami nila kaya matsatsambahan talaga na masabitan yung iba. At dito naisipan ko na magligpit na ng kawil ko kasi nagugutom na ako. Tapos meron pang kumagat kaya ayun, nadagdagan pa ng isa yung huli ko. At pagbalik ko sa popa, sa likurang part ng barko namin, nakahuli pala sila ng malaking tangige. Kaya yung huli ko, niligpit ko lang muna at nilagay sa chamber namin o sa ref para hindi masira kasi marami na pala silang huling isda dito. At paglabas ko, nakita ko si Sir Third na nag-iihaw ng mga barakudang nahuli nila. At nilinisan na rin ni Michael at ni Noel ang tangigi para sa sashimi. At dito niluto na rin ni George ang ulo ng tangigi, ginawa niyang tinola. At dito hiniwa na rin ni Michael ang laman ng tangigi na pang bite size lang para sa sashimi. Tapos ilalagay muna namin to sa freezer para lumamig. Mas masarap kasi ang sashimi kapag malamig. At dito naka-ready na ang kikuman at wasabi paste. Tapos dito naglagay na si Michael ng kikuman at wasabi paste dito sa platito. At hinalo niya ito para mag-combine ang lasa ng wasabi paste sa kikuman. At dito kinuha na ni Sir Bax ang sabaw na tinola. Tapos pinigaan ni Michael ng lemon ang sausawan para sa sashimi. At kinuha na rin ni Michael ang sashimi sa freezer. Tapos dinala niya dito sa labas. Tinan nyo mga master, parang may handaan sa birthday. Ang daming pagkain, puro isda nga lang, pero masarap pa rin. At pagkatapos kumuha na rin si Noel ng isang kalderong kanin. At nagtimpla na rin si Sir Third ng juice pang panulak. Tignan nyo yan mga master, siguradong mapapalaban na naman kami nito. At sigurado ubos na naman ang bahaw nito. Marami na naman magsasabi nito na kasama ko na sira na naman yung mga diet nila. Pero sinasabihan ko lang na saka na mag-diet pag wala na makain. Diba tama nga naman mga master? At dito nagdasal muna kami, pasasalamat na naman sa mga bagong biyaya ng dagat na nakahuli na naman kami na maraming isda para maulam. At pagkatapos nagsimula na kaming kumain. Kita nyo mga master, parang nasa birthday ka lang talaga kasi yung mga plato naka-organize na dyan na sa gilid. Napakaswerte mo talaga mga master kung meron ka ganitong mga kasama. Yung lahat kayo nagkakaisa, nagtutulungan, yung tipong parang magbabarkada lang kayong lahat. At siguro dala na lang din kasi isang tribo lang kami lahat dito. Puro mga Bisaya at Ilonggo. At sa nga pala master, sa mga nagtatanong ko taga saan daw ako, taga Iloilo ako. Doon ako pinanganak at saka doon ako lumaki. Pero sa Mindanao na ngayon ako nakatira dahil doon na ako nakaasawa at